Okay, so recently lang na-review natin yung Honor 90 5G at marami ako nagustuhan sa kanya, sa performance, sa display nito at sa camera. Now, ang presyo nun guys is 24,990 pesos. Kung di nyo pa pala napapanood yung review vlog ko doon, panoorin nyo dito. Yan. Now, kamakailan lang nag-release si Honor ng mga bago nilang smartphones at kasama itong Honor 90 Lite 5G. Ang official price nito guys ay 12,990 pesos para sa 8GB of RAM, 256GB of internal storage. Para sa mga naghahanap ng lightweight at mas affordable na phone, eto na ba yon? Well, bago ka mag-decide, meron akong tatlong bagay na nakita dito na kailangan mo munang malaman. What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Pag-usapan na natin to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Game! Unbox na natin to tapos pag-usapan natin yung kanyang design. Pagbukas ng box, makikita na natin agad yung unit and then sa ilalim nito nandito na yung mga accessories. Meron itong SIM ejector tool, yung kanyang quick start guide, and yes, meron tayo ditong free na jelly case. Sa pinakailalim nito, meron itong charger and of course yung kanyang USB-A to USB Type-C na cable. So dalawa yung kulay na meron tayo dito. Itong hawak ko ngayon, ito yung Cyan Lake at meron din tayong Midnight Black. Okay yung design nito may gradient effect and then yung texture niya is parang sandpaper. Pero guys, hindi ito yung pag ginawakan mo magaspang, no? Smooth pa din naman siya. Isa sa napansin ko dito guys, yung kanyang camera module. Medyo unique yung pagkaka-design nito Imbis na magkahiwalay na bilog, ito parang nag-overlap silang dalawa, no? And then bukod dun sa base niya, yung kanyang camera lens medyo nakataas pa ng konti. Meron itong flat design and then lightweight din siya, kaya pwede natin siya magamit ng isang kamay or kapag binubulsa natin, hindi siya masyadong mabigat. Sa left side nito, makikita na natin yung kanyang SIM tray at ito yung isang bagay na gusto kong i-share sa inyo guys. Hindi expandable itong Honor 90 Lite 5G. So pwede lang tayo dito maglagay ng dalawang nano SIM card. Buti na lang yung nirelease nila is 256 instead of 128 gigs of storage. Pero yun nga, yung mga mahilig mag-picture, mag-video, or mag-store ng files sa phone nila, yun lang ang hindi ko alam kung sapat na para sa inyo yung 256. Sa upper part, meron itong I think IR blaster to and yung kanyang noise cancelling mic. Then sa right side naman dito na yung kanyang volume keys at yung power button / fingerprint scanner nito. Wala akong nakitang problema sa pag-i-scan or sa paggamit ng fingerprint scanner nito. Very responsive, mabilis siya. Nakatulong din yung kapag ino-open natin yung screen wala na siyang animation. Saktong-sakto lang din yung placement ng button nito kaya madali siyang abutin kahit isang kamay lang. Now, dito naman sa bottom part, makikita na natin dito yung kanyang main microphone, USB Type-C port, and of course yung kanyang speaker. Pangalawa na gusto kong i-share sa inyo guys ay meron lang tayo ditong single firing speaker. So hindi siya dual stereo speakers. Though okay naman yung audio quality nito pero parang sa akin guys medyo bitin siya sa bass. Pero sa volume okay naman siya, malakas siya para sa akin. At yung pangatlong gusto kong i-share sa inyo guys ay wala na rin siyang 3.5mm headphone jack. Pero the good thing here, nag-provide sila ng dongle na pwede nating gamitin, no? Or kung meron kayong existing na Type-C na earphones, magagamit natin dito. Okay, proceed na tayo sa display nito. And guys, ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Honor 90 Lite 5G. Yung kanyang display guys. Grabe. Tingnan nyo naman. Parang talaga, borderless display na siya. Kung titignan nyo dito, noticeable pa rin yung kanyang chin. Pero guys, tignan nyo naman yung gilid, pati sa may top part. Sobrang nipis na lang niya, tapos punch hole na rin siya at nakalagay siya sa gitna, which is yung mas gusto ko. Para sa screen size nito, meron siyang 6.7-inch LTPS LCD display na merong 90Hz dynamic refresh rate. Tuwan-tuwa ako dito dahil LTPS LCD yung nilagay nila dito dahil medyo close na siya sa AMOLED, no, pagdating sa color reproduction. Makakakuha din tayo dito ng higher picture resolution compare sa IPS LCD. Which is totoo naman guys kasi kung tititigan talaga natin yung display nitong Honor 90 Lite 5G napaka-clear niya at very vivid yung kanyang kulay. Naka-Widevine L1 security level na rin to guys kaya makakapanood din tayo dito ng HD. And then dahil nga dynamic yung kanyang refresh rate, mas makakatipid pa tayo sa battery dito dahil hindi siya laging nasa 90Hz refresh rate. Bumababa siya depende sa ginagawa natin sa phone. Overall guys, wala akong masabi sa display nito dahil talagang nagustuhan ko siya. Now, para naman sa performance nitong Honor 90 Lite 5G, ang chipset na nilagay nila dito guys ay MediaTek Dimensity 6020. Meron itong 8GB of RAM plus 5GB na extended RAM and then 256 yung kanyang internal storage. 4,500 mAh naman yung kanyang battery and then supported siya ng 22.5 watts na Honor Supercharge.
For me, balance yung nilagay nila dito na pwede siya sa yung mga casual user lang, and then konting gaming. Yung mga mahilig lang mag-browse sa social media, pasok na pasok yung performance nito. Kung Mobile Legends naman yung madalas mo nilalaro dito, wala kang magiging problema dito kasi optimized na siya dito. Hindi ako nagka-problema sa kanyang network, mababa yung kanyang ping, okay yung graphics na nilalabas nito, and then kapag may mga clash, hindi naman din siya naglalag. So yun, from start to end ng game, okay naman yung naging experience ko sa kanya at hindi siya uminit. Same din dito sa Call of Duty Mobile sa multiplayer mode. Hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya, hindi siya masyadong nag-init, at okay yung naging graphics na nilabas nito maging sa performance nito. Okay, so one of the main key feature na meron dito sa Honor 90 Lite ay yung kanyang camera. So para sa kanyang camera setup guys, meron tayo ditong 100 megapixel na main camera, may kasama siyang 5 megapixel na ultra wide at 2 megapixel na macro camera. Then sa harap naman guys, meron siyang 16 megapixel camera. Nagustuhan ko naman yung mga na-produce nitong image, almost realistic yung kanyang kulay. Okay din yung mga image na nakuha ko ng gabi. Kaya lang guys, kapag naka night mode siya, maghihintay tayo ng around 2 to 3 seconds no, bago niya ma-process yung image. Ito naman guys, yung video quality ng recording dito sa Honor 90 Lite, no? Ayan, I'm shooting 1080p 30 FPS FPS. Unfortunately guys, hanggang 1080p lang tayo dito, pero yeah, kumusta para sa inyo guys yung quality niya? Okay ba? Isang camera feature na gusto ko dito sa Honor 90 Lite ay itong multi-view or dual view video kung tawagin. And pakita ko lang sa inyo yung mga kaganapan dito. Uy, nice, nice. Tingnan natin makukuha ni brother. Hey. Diba? Yung mga ganitong scenario ba, okay na okay talaga or very useful yung ganitong yung ganitong camera feature. Ito naman guys yung sa front camera nitong Honor 90 Lite, no. Ayan. So as you can see, okay naman siya. Medyo nahirapan lang sa masyado maliwanag na part, no. Nag-overexpose siya, pero overall okay pa rin. So ano sa palagay nyo guys? Kumusta yung camera performance nitong Honor 90 Lite? Comment down below. Pag-usapan natin yan. And that's it guys for today's video. Yun na po yung ating review dito sa Honor 90 Lite 5G. So yun nga guys, nabanggit ko sa inyo yung mga kailangan nyo tandaan na wala siyang headphone jack, single firing speaker, at hindi siya expandable. Kung hindi naman importante sa iyo yung mga bagay na yon, okay na okay itong Honor 90 Lite 5G. Pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya is yung kanyang borderless display. Okay yung kanyang resolution, clear and vivid. Performance is good enough for day-to-day tasks and casual gaming. So yeah, kung naghanap ka ng around 13,000 pesos na smartphone, check mo itong Honor 90 Lite 5G. And then yun nga, nabanggit ko din guys na may mga nirelease din silang ibang phone, no? So meron akong dalawa dito guys. Ito yung Honor X6A na nagkakalagang 6,990 pesos para sa 4128 configuration. Meron siyang 90Hz refresh rate, 5,200 mAh battery, at 50 megapixel yung kanyang main camera. Ito naman yung isa guys, yung Honor X5 Plus. 5,490 pesos naman ito para sa 4GB of RAM, 64GB of storage. 90Hz din yung kanyang display at meron din itong 5,200 mAh battery. And then same din siya na may 50 megapixel na camera. Ngayon, kung gusto nyo gawan ko ito ng separate video or full review ng bawat isa, please comment down below para alam ko. And there you go. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito.
Paano ba yan guys? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!